Good day mga ka-faith friends! Ako po si Jovelyn Abit, ang inyong gospel sharer sa araw na ito. Ang mabuting balita po natin ngayon ay mula sa aklat ni San Lucas, Kabanata 10, talata 13 hanggang 16. Ang alat po mabuting balita ay isang makabuluhan at mapanuring bahagi ng Ebanghelyo na naglalaman ng mga aral mula kay Jesus. Narito ang mga ito. Una, pagpapahalaga sa pagsunod kay Jesus. Sa mga talatang ito ay pinapakita ni Jesus ang kahalagahan ng pagtanggap sa kanyang mensahe at pagsunod sa kanya. Kapag tinanggihan natin ang kanyang mga turo at hindi natin siya tinanggap bilang tagapagligtas, nagkakaroon tayo ng malalim na espiritual na kabiguan. Ito ay paalaala sa atin na mahalaga ang pagsunod at pananampalataya kay Jesus para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Pangalawa, responsibilidad sa pagpapakalat ng mabuting balita. Sa pagsusuri ng mga pook na tinutukoy ni Jesus na nagtanggi sa Kanya, nararamdaman natin ang kahalagahan ng pagiging responsibilidad sa pagkalat ng mabuting balita. Tumutukoy ito sa ating tungkulin na magbahagi ng Ebanghelyo at pag-aasa kay Jesus sa iba, upang maiwasan nila ang kaparusahan. Ito ay paalaala na hindi lamang personal na kaligtasan ang iniisip natin, kundi para din sa kaligtasan ng iba. Pangatlo, hindi ipinipilit ang pananampalataya. Hindi ipinipilit ni Jesus ang sino man na sumunod sa Kanya. Ang Kanyang mensahe ay inaalok at tayo ay may kapasyahan kung tatanggapin natin ito o hindi. Sa kabila ng Kanyang kaalaman sa magiging kaparusahan, ibinibigay niya sa atin ang ating kalayaan sa pagpili. Sa buong konteksto ng mabuting balita ngayon, makikita natin ang pagmamahal, awa at kaharian ng Diyos na nag-aalok sa atin ng kaligtasan. Subalit ito isang paalaala na may mga responsibilidad tayo sa pagtanggap ng mga biyayang ito at sa pag-aalaga sa iba upang mananampalataya sa Kanya. Maraming salamat po! Mga ka-faith friends, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa www.faithbook.ph. Maraming salamat po and keep God first!